Taong 1990 ay laganap pa sa Malaysia ang mga naniniwala sa salamangka, black magic, talisman o anting-anting at mga bomo doctors o albularyo. Kahit pa nga laganap sa nasabing bansa ang relihiyong Islam. Marami sa mga tao doon ang naniniwala sa mga hantu-hantu o espiritu. Taong 1993 ay isang kaso ang pinag-usapan at naging laman ng mga dokumentary na mapapanood mo pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ito ay ang ginawang pagpatay ng isang dating sikat na pop star na si Mona Fandey sa isang prominente at kilalang politician na si Mazlan Idris sa pamamagitan ng isang ritual. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang kwento ng krimen na hanggang ngayon ay laman pa rin ng talakayan sa Malaysia. Ito ay ang kwento ng kasikatan, salamangka, kasakiman at brutal na pagpatay na kinasangkutan ng fallen pop star na si Mona Fandey. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Noor Mazna binti Ismail ay pinanganak noong January 1, 1956 sa Kangar, ang capital ng Perlis, ang pinakamaliit na bayan sa Malaysia. Nang kanyang kabataan ay isa siyang magaling na water ballerina kung saan ang kanyang mga naging performance ay pinalabas hindi lamang sa Malaysia kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. At mas nakilala pa siya nang pasukin niya ang mundo ng musika noong 1980 at mas nakilala sa kanyang stage name na Mona Fandey. Dito niya din nakilala ang kanyang asawa na si Noor Afandi Abdul Rahman na kanyang pinakasalan. Nangako ito sa kanya na susuportahan nito at ibibigay ang lahat ng kailangan ni Mona para sa kanyang pangarap na maging isang sikat na pop star. Taong 1987 ay ginawa nila ang album ni Mona Fandey na may titulong Diana at isa sa kanyang mga naging biggest hit ay ang kanta niyang Konyan Nyikan Lagu Ini na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay I'll Sing This Song. Ang nasabing kanta ay maririnig mo pa ring pinapatugtog sa Malaysia hanggang sa kasalukuyan. Ngunit makalipas ang ilang taon ay nawala ang kasikatan ni Mona Fandey. Ito ay nagbigay ng kabiguan sa pangarap ni Mona Fandey na kasikatan. Hanggang sa pasukin ng mag-asawa ang mundo ng salamangka, kung saan ay mas malaki ang kanilang kinikitang pera. Dahil sa ang kanilang mga nagiging kliyente ay galing sa mga prominenteng pamilya na kayang magbayad ng malaking halaga para sa kanilang serbisyo. Ang mag-asawa ay nag-o-offer ng talisman o lucky charms, sa ating wika ay anting-anting. Karamihan sa mga bumibili nito ay mga high-ranking na mga politicians na nagnanais na magkaroon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Naniniwala kasi sila na ang talisman ni Mona Fandey ay maglalagay sa kanila sa posisyon. Dito ay nagamit ni Mona Fandey ang kanyang dating kasikatan dahil sa nagawa nitong makakuha ng mga kliyente, lalo na nga at kilala siyang mga awit. Ang nasabing panibagong karera ay naging successful dahil sa nagdala lang naman ito sa mag-asawa ng kanilang karangyaan. Nakabili sila ng mga bahay sa iba't ibang bahagi ng Malaysia. Nagmamay-ari din sila ng mga mamahaling sasakyan gaya ng Jaguar, Mercedes-Benz, BMW at station wagon. Hanggang noong taong 1993, isang kilalang politician ang lumapit sa mag-asawa. Ito ay si Datuk Mazlan Idris, isang well-educated na lalaki na nag-aral sa United States. Isa sa pangarap ng nasabing politician ay ang makuha ang posisyon ng Chief Minister. Ito ang ginamit na pagkakataon ng mag-asawa para ialok ang kanilang serbisyo dito. Inalok ni Mona Fandey si Mazlan na kaya niya itong gawing invincible at tanggalin ang masama o manong espiritu na nasa katawan nito na siyang nagiging dahilan para hindi nito makuha ang mas mataas na posisyon na ninanais. Ayon kay Mona, ay kailangan lamang nitong gamitin ang isang talisman na dati umanong pagmamay-ari ni former Indonesian President na si Sukarno. Ayon sa kanya, ang nasabing talisman ay dinisenyo
para mas maging malakas at para protektahan ang may-ari nito. Dahil dito ay naniwala si Mazlan Idris sa sinabi ni Mona Fandey. Ngunit sino naman ang mag-aakala na ang kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan ay magiging daan ng kanyang kamatayan? Noong July 2, 1993 ay isang police report tungkol sa biglaang pagkawala ng isang Batu-Talam assemblyman sa Central Pahang State matapos na hindi nito magawang magpakita sa kanyang mga official engagement na hindi naman nito dating ginagawa. At walang kahit na sino ang nakakaalam kung nasaan ang kinaroroonan nito. Noong una ay inakala ng kanyang pamilya at mga kakilala na ang kanyang biglaang pagkawala ay inkomunikado o dahil sa ayaw lamang nitong magpakita sa mga tao at pansamantalang magpahinga. Ngunit lumipas ang mga araw ay wala pa ring balita tungkol dito. Kaya naman ay napagdesisyonan na nila na kailangan na nilang ipaalam ang pagkawala nito sa media at sa mga otoridad. At dahil sa isang kilalang politician, ay agad na pinagkaguluhan ng media ang kwento tungkol sa biglaang pagkawala ng noon ay 49 years old pa lamang na si Datuk Mazlan Idris at naging headline pa ito ng mga pahayagan. Sa kabila nito ay walang naging lead ang mga kapulisan tungkol sa kinaroroonan nito maliban sa napag-alaman nila na bago ito mawala ay nag-withdraw ito ng halagang 300,000 ringgit sa kanyang bank account sa Kuala Lumpur. Hanggang sa isang pangyayari noong July 1993 nang maaresto ng mga pulis ang 24 years old na si Juraimi Hassan sa isang offense na may kinalaman sa pinagbabawal na gamot. Ngunit sino ba naman ang mag-aakala na sa pagkahuli kay Juraimi Hassan ay matatagpuan nila ang nawawalang si Mazlan Idris. Habang ini-interview ng mga kapulisan si Juraimi Hassan ay napag-alaman nila na ito ay nagtatrabaho bilang helper sa sikat na mag-asawang albularyo na sila Mona Fandey at Afandi. At laking gulat nila dahil sa nagsimula itong magkwento tungkol sa kinaroroonan ni Mazlan Idris. At noong July 22, 1993, 20 araw makalipas ang misteryosong pagkawala ni Mazlan Idris, ang grupo ng Search Operation Team na pinangunahan ni Federal Criminal Investigation Department Director Datuk Zaman Khan kasama si Juraimi Hassan ay nagtungo sa isang di pa tapos na bahay sa gitna ng plantation malapit sa bahay nila Mona Fandey sa Pahang, Malaysia. Sa storeroom ng nasabing bahay ay itinuro sa kanila ni Juraimi ang isang bagong tabo na hukay na may takip na semento na agad nilang hinukay. Sa kanilang ginawang paghuhukay ay isa-isa nilang nakuha ang mga piraso ng katawan ng tao na sinasabi ni Juraimi na si Mazlan Idris. Ang nasabing hukay ay may lalim na 1.9 meters. Nagawa din nilang ma-recover ang palakol at kutsilyo na siyang ginamit ng mga sospek sa ginawang karumal-dumal na krimen. Nakakuha sila ng isang .38 Smith & Wesson na baril na pagmamay-ari ni Mazlan. Dahil sa pagka-recover ng bangkay at ganun din sa naging testimonya ni Juraimi, ay agad na inaresto ng kapulisan ang mag-asawang Mona Fandey at Noor Afandi Abdul Rahman. Sila ay naaresto sa Bentong at Kuala Lumpur, Malaysia kung saan sila i-detain. Ayon sa testimonya ni Juraimi Hassan, ay nagkasundo si Mazlan Idris at ang mag-asawa sa gagawing ritual kapalit ang halagang 2.5 million ringgit. Bilang deposito ay nagbayad si Mazlan ng 500,000 ringgit at ang natitirang kabayaran ay ibinigay niya ang 10 mga titulo ng lupa bilang collateral. Noong July 2, 1993 ay nagtungo si Mazlan Idris sa bahay ng mag-asawa sa Raub, Pahang para sa gagawing spiritual flower bath cleansing ritual na sinimulan nila ng alas 10 ng gabi. Ayon kay Juraimi ay tinulungan niya ang mag-asawa sa kanilang ginawang ritual. Inutusan ng mga ito si Mazlan na humiga sa sahig facing up habang nakapikit ang mga mata.
Binigyan ito ng instruction ni Mona Fandey na huwag imumulat ang mga mata at hintayin ang paglaglag ng pera mula sa langit, habang nilalagyan nito ang katawan niya ng sariwang bulaklak. Dito ay iniutos ni Mona Fandey kay Huraimi na kunin ang palakol, at imbis na pera ay ang matalas na talim ng palakol ang dumampi sa liig ng nakapikit na si Mazlan. Ayon pa kay Huraimi, ay 3 beses niyang winasiwas ang hawak na palakol hanggang sa mahiwalay ang ulo ni Mazlan sa kanyang katawan. At hindi pa dito natapos ang ginawa nilang ritual, dahil sa sinimula ng 3 na balatan ang katawan nito bago nila ito pinagpira-piraso. Si Huraimi din ang naatasang maglibing sa mga pinagpira-pirasong katawan ni Mazlan Idris. Kinabukasan, matapos ang ginawang karumal-dumal na krimen, ay nagawa pang mag-shopping ng mag-asawa sa Kuala Lumpur, kung saan ay bumili sila ng Mercedes-Benz in cash na nagkakahalaga lang naman ng 125,000 ringgit, phone na nagkakahalaga ng 10,000 ringgit, damit at alahas sa halagang 40,000 ringgit at furniture na 20,000 ringgit. Nagawa pa ni Mona Fandey na magpa-facelift sa halagang 13,000 ringgit. Nagpakasasa sila sa pera ni Mazlan Idris hanggang sa maaresto si Huraimi Hassan. Ang nasabing insidente ay pinagkaguluhan ng media at tinutukan ng mga ito ang kaso maging sa mga ginawang retrial ng hukuman. Ang paglilitis ng kaso ay nagsimula noong August 1993 kung saan ang 3 ay kinasuhan ng kasong pagpatay sa Raob Magistrates Court kung saan ay nagplead sila ng not guilty. Sila ay nilitis ng 7 mga jury na pinangunahan ni Judge Datuk Mokhtar Zidin. Sa nasabing paglilitis ay 70 mga witnesses at 295 na exhibits ang prinisinta ng prosecution team, at ang motibong kanilang prinisinta sa hukuman ay ang pagiging gahaman ng mga akusado sa salapi. Ang nasabing mga pagdinig ay tumagal ng 65 days. Dito ay muling umingay ang pangalan ni Mona Fandey sa buong Malaysia at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi bilang isang mang-aawit, kundi bilang isang mamamatay tao. Sa bawat araw na dadalhin ito sa hukuman para sa mga pagdinig, ay nagsusuot ito ng mga makukulay at magagandang kasuotan na tila ba dadalo sa isang premiere night. Nagagawa pa nitong ngumiti at kumaway sa harap ng kamera na para bang nasa isang TV appearance. Nakuha pa nga nitong sabihin sa media ang mga katagang, "Looks like I have many fans." Ayon din sa report ay hiniling nito sa mga guards ang supply ng daily newspapers kung saan ay naka-headline ng krimen. At sa tuwing makakabasa ito ng article tungkol sa pangyayari ay sinasabi nito na, "Thank you for such a nice stories and pictures." Ang ginawang confession ni Huraimi sa pangyayari ay naging malaking palaisapan sa jury. Ngunit ayon sa ginawang investigasyon ay lumabas na ito ay dahil pa rin sa pera. Ayon sa prosecution, ay ninais ng helper na si Huraimi Hassan na maghiganti sa mga amo dahil sa hindi siya nabayaran ng mga ito ng tama. Binigyan lamang kasi siya ng mag-asawa ng 180 ringgit habang sila ay nagpakasasa sa pera ni Mazlan Idris sa Kuala Lumpur. Samantala, ayon naman sa naging depensa ni Afandi, ay napatay nila si Mazlan Idris dahil pa rin sa pera. Ayon sa kanya, ay may utang si Mazlan Idris sa kanilang mag-asawa at ibinigay sa kanila nito ang titulo ng lupa na may mga dispute. Kaya naman nagdemand sila dito ng pera imbis na mga titulo. February 9, 1995, ang ginawang deliberation ng kaso ng mga jury ay inabot lamang ng 70 minutes at agad silang naglabas ng unanimous verdict na guilty at hinatulan ng pinakamataas na parusang kamatayan. Sa kabila ng sinabing hatol ay nagawa pang umiti ng mag-asawa. Nag-iwan pa si Mona Fandey ng mga katagang, "I'm happy and thank you to all Malaysians." Bago ito lumabas ng courtroom ng nakangiti. Sila ay dinala sa Kajang Prison kung saan sila mananatili hanggang sa matapos ang pagdinig ng kanilang apela sa mataas na hukuman.
Ang nasabing appeal ay dininig ni Chief Justice ng Federal Court Tunmud Yusuf Chin na sinimula noong June 1998. Taong 1999 ay nireject ng mataas na hukuman ang kanilang ginawang apila at sinang-ayunan nito ang naging hatol ng mga jury na kamatayan. Ngunit hindi pa rin nawala ng pag-asa ang defense at humiling sila ng pardon sa Pardon Board ng Pahang para makaligtas sa hatol na kamatayan. Ngunit ang nasabing motion ay binasura ng Pardon Board noong April 2001. Makalipas lamang ang ilang buwan noong November 2, 2001 ay iniutos na ang kanilang execution. Sa kanilang huling mga sandali ay pinayagan sila na makasama ang kanilang mga pamilya sa loob ng 8 oras. Ayon sa ulat, ay inubos nila ang kanilang mga huling sandali kasama ang kanilang mga anak, kung saan ay pinangaralan nila ang mga ito na maging mabubuting tao at alagaan ang kanilang mga sarili. Jaga diri baik-baik. Nang gawin ang execution, ay kalmado at nanatili pa ring nakangiti si Mona Fandey at Afandi. Ang kanyang mga naging huling salita ay "Ako takkan mati", na ang ibig sabihin sa wikang Ingles, "I will never die". Ang kanilang mga katawan ay iniwang nakabiti ng 1 oras bago ito ibinaba para sa autopsy at burial. Si Mona Fandey at ang asawang si Afandi ay inilibing sa sementeryo sa Kajang, samantalang si Horaimi Hassan naman ay inilibing sa kanyang bayan sa Port Klang sa Telok Gong. Si Mona Fandey ang kauna-unahang babae na binitay sa Malaysia gamit ang pagbibigti. Ang kaso ni Mona Fandey ay patuloy pa ring pinag-uusapan sa Malaysia dahil sa naging nature nito. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang babaeng minsan nilang inidulo sa harap ng kamera ay siya ding mukha ng babae na makakagawa ng karumal-dumal na pagpatay. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng aking mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.